Breaking news mga kababayan, isang pari kinaladkad at sinampal ng katotohanan ni Attorney Torion dahil nga po sa mga kasinungalingan ng paring ito na santong kabayo, santong santo. Mga kababayan ko, dahil nga po puro kasinungalingan ang sinasabi laban sa mga Duterte. Ito po mga kababayan, paano pinahiya, paano natadyakan ng sampal itong paring ito. Parang yung pari na si Flaviano na puro kasinungalingan ang sinasabi kay Sara Duterte at kay PRRD. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin, nagngit-ngit sa galit si Attorney Israelito Torion. Panoorin po natin. Naku po mga kababayan, eto na po. Magugulat kayo dito. Kasabalya, in your complaint, you did not attach any kasabalya. In your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Dahil Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite, or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance, or yun nga, attorney? as a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, possibly, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted. But, again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pupwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint. Ayan mga kababayan ko, kasi naman itong sila Trillanes, sila Padre Fabiano, yung isang adik na pari na binigyan pa ng Magsaysay Award, mga sinungaling. Pati po si Sabalya ba ito? Ayan Sabalya et al. Impeachment complaint versus BP Sara question ni Attorney Torion. Kasi nga mga kababayan, walang mga resibo, walang mga attachment. Basta chismis lang ang sinasabi. Walang patunay. Ibig sabihin, gawa-gawa lang ito ng mga chismosang kagaya ng paring ito, mga kababayan ko. Ituloy natin paano nasapak ng katotohanan ito. Diba mga kababayan? Tuloy natin para magkaalamanan tayo dito. Sino ang sinungaling? Yung si Trillanes, matagal nang sinungaling yan. Wala nang naniniwala dyan. Tanga na lang ang naniniwala. Mga tangalista na lang na bayaran.
Yan ang sabi ng mga kritisismo. Di ba mga kababayan, ang naniniwala na lang kay Trillanes, isang lasing na langgam na pasuray-suray na iniwan ng balong kapre na asawa niya. Mga kababayan ko, tuloy natin ha. Bilang piskal, yung mga pahayag na parang meron na silang desisyon, meron na silang conclusion, pwede po ba yun? Tapos sasabihin nilang may due process. Pero pakikinggan mo yung kanilang intro, mga dalawang intro, meron ng mga penal na decision, tapos sasabihin na kung mali ang mga inaakusa laban sa iyo, dapat humarap ka. Pero 'di ba sa regular na piskal hindi naman po ata ganyan po ang nangyayari po, attorney, na parang magbibigay ng komento agad yung piskal. Makikinig lang siya kung anong ilalatag na ebidensya, mga argumento noong naghahain ng reklamo, tsaka ano yung reply ng inirereklamo, attorney. Oo nga, yun sana. Ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse pa ang mga pinakamaingay. No? Like for example, isasabi na, timing na nadala ko pala ito. Ito yung third impeachment complaint. Opo. Okay. Sana ang pinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, magtataka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero Kita nyo mga kababayan, tama ang sinasabi ni Atty. Torion. Yung ebidensya mo, based on personal knowledge dapat. Hindi yung nakita mo lang sa dyaryo. Hindi yung kinismis lang ni Trillanes. Hindi yung nakita mo lang sa social media. Dapat meron kang hard copy ng ebidensya. Merong proof of life na sinasabi. Tignan natin ang sinasabi ng mga tao dito ha. Good morning po, attorney. At Admar and the Wonders Philippines, sabi ni Alma. Kailangan managot yung mga buhaya na yan. Who owns the nation? The war of the oligarchs, bankers, the masses of people, taxpayers are owned by, controlled, and manipulated by the evil public servant in the government. The government is owned, controlled, and manipulated by the rich oligarch and bankers, but not all oligarchs are so evil not to enslave the people. Kita nyo mga kababayan ko. Meron silang panlilin lang dito na ginawa. Nako po, yari na. yung mga allegation nila dito, sasabihin mo paragraph 21. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion, knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint Siya nagreklamo. Siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, unbiased Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Saballa. Sasabihin mo, ito yung clarificatory questioning Father Saballa, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Father Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Isipin nyo mga kababayan, taga Novaliches ka naman? Bakit sasabihin mo na gano'n, hindi ka naman taga Davao? Paano mo nalaman yan? Meron kang ebidensya? Yan ang clarificatory question? Sabi ng abogado na si Atty. Torion, kay supalpal itong santong kabayo na ito.
Kaya wala nang umaatid ng misa kasi mga demonyo. Yun ang sabi ng mga kritisismo. Sabi nung nag-comment, si Tessie Ramos. Sabi kaya ayoko nang magpunta dyan sa simbahan ng Novaliches. Dahil yung pari, demonyo. Sabi yan Tessie Ramos nag-comment Okay? Yun natin. I-play pa natin. Ito pa, paragraph 22. Sabi dito, when she took over the office of the Vice President o VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Imagine that. In an impeachment complaint. Kung ikaw ay tarong, kung ikaw ay tamang-tama, unbiased, and competent hearing officer, sasabihin mo dito, i-clarify, patawag mo siya dito sa hearing. Father Zabalya, you said that when she took over the office of Vice President, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Can you please tell me, were you working in the office of the Vice President? Di ba? Paano niya masabi ito? Pari siya sa Novaliches. How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. May basis doon sa complaint. Hindi yung ipapatawag yung mga tao na wala naman, hindi naman nakasaad doon sa kanyang complaint. Kaya nga sinasabi namin, fishing expedition yung ginagawa nila. Kita nyo, fishing expedition ang ginagawa nila Luistro dito, De Lima, Terry Ridon, na sinampal ni Tatay Digong noon. Sinibak dahil sa pagiging korap. So ngayon mga kababayan, binibira nila si Sara, ginagawan nila ng kung ano-anong kaso na wala namang katotohanan. Nako po, ito sinasabi na attorney. Yun, kasi hindi na nakasaad sa complaint, yun pang tinatanong. Yun totoo na na-mention dito si yung kanilang star witness na preso preso ngayon. Anong pangalan ng star witness nila? Madriaga. Totoo na naka-mention dito. Sana tinanong ito si Zabalya, Father Zabalya, inattach mo itong affidavit dito ni itong tao na ito. Anong pangalan nito, Father Zabalya? Paano kayo nagkakilala? Yun ang mga tanong. Paano kayo nagkakilala? Bakit ka nag-attach ng affidavit? Sinong nagbigay sa iyo ng affidavit nitong tao na ito? Kasi pari ka naman Bakit ka may affidavit na ganito? Yun ang mga tanong. Paano mo siya nakilala? Paano ito nabigay itong affidavit sa iyo? Kasi in-include mo ito, so parang may personal knowledge ka nito. Matagal mo na ba siyang kakilala? Yun ang mga tanong. Ang nangyari, yung affidavit nitong tao na ito, hindi ko siya gustong pangalanan kasi baka sisikat siya lalo. Wala namang kabuluhan yung mga testimonya niya. Ang ginawa pa, hindi doon sa original affidavit niya na naka-attach. Ang tinanong, yung supplemental affidavit na hindi man lang binigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara at hindi man lang yun na-explain dito sa impeachment complaint. Paano ka makatanong doon on clarificatory question? Ayan, mga kababayan ko. Yari. Nasupalpal itong pari na ito na si Zabalya et al. Father Zabalya, sagutin mo itong sinasabi ni Atty. Torion. Nasampal ka, natadyakan ka ng katotohanan dito. For transparency, for a better democracy. Ano pong masasabi ng mga kababayan natin abroad, OFW, ng mga tunay na bayani, na kayo na lang ang bumubuhay sa Republika ng Pilipinas dahil sa pinapadala nyong mga dolyares. Tapos ngayon, balak pa nilang magtaas ng kuryente ng mga animal. Diba? Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan.